Gusto mo bang malaman kung patay na yung may-ari ng damit na nabili mo sa ukay-ukay? Kasi baka mamaya, may malagim palang kwento ang damit na mura at maganda na nabili mo. Story time. Namili kami sa ukay nung isang araw at alam naman namin na baka patay na yung may-ari ng gamit na nabili namin. Hindi mo kasi nasisigurado kung saan galing yung mga nabibili mo dun. Pero merong isang seller na sinasabi talaga niya na galing sa patay yung mga binibenta niya. Kinikwento pa nga niya kung paano namatay yung may-ari. Ako nga pala si Buji at mahilig ako mag-story time. Kung di niyo pa ako pina-follow follow niyo na ako. Ang mga thrift shops o ukay-ukay sa Pilipinas ay sikat sa buong mundo. Binibenta dito yung mga second-hand na gamit at damit sa mas murang presyo. Sa generation ngayon, meron na ngang online live selling ng ukay-ukay. Isa si Kanita sa mga online sellers na nagbebenta ng mga second-hand na damit. Pero sa kakaibang paraan niya binibenta yung mga ukay. Nagbe-makeup siya na parang zombie at ganoon siya magbenta ng damit. At lahat ng damit na binibenta niya ay may common denominator. Lahat ng damit na binibenta niya, ang may-ari nun dati, mga patay na. Saan niya kinuha yun at paano? Sabi ni Kanita na inspired daw siya isang beses nung pumunta siya sa isang libing. Sa Thailand kasi siya nakatira at may tradisyon doon na kinokolekta yung mga damit ng mga namatay tapos dinadasalan at sinusunog. Kinakausap ni Kanita yung mga funeral directors na ibenta na lang sa kanya yung mga damit ng mga namatay na tao. Dadasalan muna yun ng mga monks, tapos kukunin ni Kanita. Imbis na sunugin, ibebenta na lang niya. Sa live niya, sinasabi niya kung paano namatay yung original na may-ari ng damit na binibenta niya. Ang presyo ng mga damit ay 100 baht o halos 200 pesos. At alam niyo ba, madaming bumibili sa kanya. Nabasa ko yung balita sa Reuters via the New York Post. Kayo, bibili ba kayo ng damit sa ukay kapag alam niyong patay na yung may-ari?